Number 3, yung mga equipment, pina-check ko talaga, available sa Shopee at Lazada. Ako, I have no way of verifying those things. Pero ang ginawa ko, humingi ako ng tulong sa isang expert, paki-check na, sabi niya, these are all available sa Shopee at Lazada. At si Congressman Fernandez, bagamat hindi abogado, hindi ko naman sinasabing kapag hindi ka abogado ay hindi mo na alam ang batas. Ngunit, sinasabi na nga po sa kanila, or dapat, a person who is in the legislature should be charged with knowledge of the law. Because number one, they are lawmakers. Paano kang gagawa ng batas kung ikaw ay walang alam sa batas? Naman sa 50 years na anti-crime, being an anti-crime advocate and then victims advocate, pag humingi ng tulong at deserving naman, kailangan naman talaga pagbigyan natin. At ang hinihingi ko lang naman, yung impartial investigation. Kasi nakakatawa kasi, number one, yung sinasabing equipment, pina-check ko, it's readily available sa Shopee at Lazada. I have no way kasi of verifying. Siyempre, ako naman, NGO lang. Nung nakita ko yung 16 na equipment, sabi ko nakakatakot naman, ano bang mga equipment ito? So, nagtanong ako sa expert. I-explain niya sa akin isa-isa yung function. No? So, sabi ko, I have no way of verifying. Ang sa akin, impartial investigation. Hindi kasi ang nangyari, trial by publicity agad. Hindi pa nga nag-umpisa, trial by publicity, nag-conclude agad kayo na espiya. The company is a big company with clients in US, in Taiwan, in Australia, at internationally registered company. So mag-hire ba sila, magko-contract ba sila dito ng ganong company kung meron palang suspicion na may spy? No? Tapos ang embassy, humingi din ng tulong sa akin. Kung espiya yan, the embassy not distance itself. The embassy requested DFA for help, no? Kasi nung nagpunta sila sa NBI, ayaw iharap sa kanila. So humingi sila ng tulong sa TFL, sa DOJ for consular visits, to allow them for consular visits. Pero nung pinuntahan daw nila, ayaw daw ipaharap sa kanila. So bakit? So the embassy, kung may suspicion pa lang meron kayong spy, yung distance itself, yun yung mga conclusion ko. I'm not sure kung ako ba ay tama o ako ba ay mali. Pero ang sa akin, dapat sana impartial investigation. Yung pinagtataka nga ni Noemi, saan nanggaling yung PLA University? He is not even a university graduate. He's a vocational technical school graduate. No? Hindi, yung translation ng Young Vocational Technical School, hindi siya graduate ng PLA. Saan nanggaling yun? Kaya, yun yung mga naging doubts ko, kaya naman, ito na po si Atty. Topacio. Ayan, at nandito na rin po lang yung ating kaibigan at NBC Director din ng National Press Club, si Atty. Ferdy Topacio. Nagkataon talaga, siyempre, number 1, kapatid sa iglesia. Number 2, ito pa isang kapatid sa iglesia. Number 2, nagkataon nandito siya. So sinabi ni Wilson Lee Flores, bakit hindi natin isabay, no? Kasi as victims advocate, basta humingi ng tulong sa akin at nakikita ko naman talagang may basis, ano? Unang-una nga, ang family mo, i-involve mo ba kung espiya ka? Hindi ba ko protektahan mo yung family mo? Yung nanay at tatay na 70-year-old na may sakit, sila yung unang talagang pumunta sa akin, pati yung kapatid, no? Kinausap ako from China. Tapos si Noemi, ito, may sakit siya, sabi sa'yo, pero lumipad siya from Zamboanga. Kaya namin po, attorney, kasi ang taas-taas ng lagnat ng anak niya, ako rin worried, no? Kaya sabi ko, pupuntahan, iniwan lang namin sa katulong, we have to go back kasi doon sa, yung family. Tapos ang embassy, kung espiya yan, embassy will distance itself, no? Number 3, yung mga equipment, pina-check ko talaga, available sa Shopee at Lazada. Ako, I have no way of verifying those things, pero ang ginawa ko, humingi ako ng tulong sa isang expert, paki-check nga, sabi niya, these are all available sa Shopee at Lazada. Tsaka yun na nga, yung PLA University, graduate siya ng vocational school, not even university, no? So, yun yung gusto naming, mag-due diligence muna. At saka yung nakita ko kasi yung information, sinabi they waive their right to further investigation. Maawa naman kayo, bakit yung PAW lawyer naman? Dapat fair.
paano mo sinabi that the three will waive their right to further investigation? In-explain ba ninyo na dapat may karapatan sila na for further investigation? Kaya napilitan po ako, humingi na rin ng tulong kay Atty. Topacio, and in his graciousness, umayag po siya na at least matulungan kami na magkaroon ng partial investigation. Thank you po. Alright, maraming salamat po Ma'am Tessie at bigyan naman natin ng opening statement si Atty. Ferdinand Topacio at handa rin tumulong sa kasong ito. Magandang umaga po sa inyo and thank you for coming. Actually, the reason why I held this press call ay para ipahayag po na ngayong umaga, and I would like to request my aide, si Mr. Bong Teves, na ibigay sa akin yung kopya noong complaint. Bong, Ayun, yun si Bong. Dalawa po kasi ang issue ngayong araw na ito. this is a verified complaint. A copy is right now on its way to the House of Representatives. This is an ethics complaint against Congressman Danilo Ramon S. Fernandez, more popularly known as Dan Fernandez or Attorney Google. Anyway, this is for certain conduct unbecoming of a member of parliament and parliamentary conduct which were committed during the hearings of the Quadcom. I will just give you the general details anyway. I will be leaving this copy for you, and those who wish for soft copies, I will viber to you later immediately a soft copy. If you recall, noon kong nililitis o dinidinig yung tungkol sa mga pogo, kinatawan ko po roon. Nirepresent ko si Miss Catherine Cassandra Leong, at lahat naman po tayo saksi sa ginawang paglabag sa mga karapatan ni Miss Cassie Leong. Specifically, not only the deprivation of the right to counsel, but physically, this was unprecedented in legislative history in this country. Nahaharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Sapagkat ang karapatan na magkaroon ng abogado upang makipagsangguni ang isang testigo sa legislative hearing ay ginagarantiya ng walang iba kundi ng ating saligang batas. Number 2, pagwawarning sa abogado na huwag bigyan ng payo ang kanyang kliyente. Saang planeta po acceptable ang ganoong behavior? Nasasabihin mo, Atty. Topacio, do not approach your clients, otherwise you will be cited in contempt. How is that even possible? Number 3, yung hindi po pagbigay ng right to remain silent and the right against self-incrimination sa isang testigo. At si Congressman Fernandez, bagamat hindi abogado, hindi ko naman sinasabing kapag hindi ka abogado ay hindi mo na alam ang batas. Ngunit, sinasabi na nga po sa kanila, or dapat, a person who is in the legislature should be charged with knowledge of the law. Because number 1, they are lawmakers. Paano kang gagawa ng batas kung ikaw ay walang alam sa batas? Pwede naman pong basahin ang mga desisyon. Tama naman, to an extent, si Congressman Fernandez, pwede kang mag-google. At mag-google mo yung mga kaso. At kung meron kang hindi naintindihan sa kaso, meron ka namang legal staff siguro. O itanong mo sa kapwa mo, congressman na abogado, ano bang ibig sabihin nito? At pinoint out na nga po sa kanila na sa napakaraming kaso, the right to remain silent and the right against self-incrimination may be invoked not only in criminal proceedings, but in all proceedings. Civil, administrative, legislative. At pinakita na nga po sa kanila ang batas. Pinoint out na nga po sa kanila yung batas. Bakit ayaw kanilang sundin? That is also against the oath that they have taken when they took their oath of office to defend and protect the Constitution and the laws of the Republic of the Philippines, and pronouncements of the Supreme Court, according to our civil code, are part of the law of the land. So yan po ang isang violation, ano? Number 2, yun pong the right of a witness to be treated with dignity and with respect kapag ikaw ay tinatawag. Na-violate po yan. Binabastos po nila ang mga witnesses, not only my client. But of course, I have no right to complain on behalf of the other witnesses who are also represented by counsel. Yun po. Number 3, yung pronouncements, very unparliamentary. Alam niyo po, in all parliaments in the entire civilized world, meron pong language na tinatawag nila unparliamentary. Di ba?
Ayaw na ayaw nila si Pangulong Duterte. Sinabi nila, do not use offensive words. Pero bakit sila? Tatawagin nilang pathological liar, puro kapakyun, puro ganon. Tatakutin mo pa. Misleading the witness, sasabihin pa, tignan mo itong mga napatay, di umano dahil daw ng pogo. Tignan mo yan, we will grant you immunity if you testify against them. That is misleading. The legislature cannot grant immunity. It is only the prosecution in certain cases and the prosecution with the consent of the court in other cases that may grant immunity by way of making a witness, a state witness. It is not for the legislature to grant immunity. They can only grant transactional immunity, which I can explain later on, but they cannot grant complete immunity. So, pagsama-samahin yan, ayaw nilang makausap sa abogado. Ako, tatakutin nila para magsalita against the right to self-incrimination and against the right to remain silent. Pagkatapos, igagrant mo na, papangakuan mo ng immunity na wala ka namang kapangyarihang ibigay. All of these are parliamentary conduct. And nakalagay po, may rules of conduct, hindi lamang ang miyembro ng mababang kapulutan, kundi ang mga public officials on how they conduct themselves. And it is my respectful contention that Congressman Fernandez has violated these norms of conduct. Ngayon, bakit sa Ethics Committee? Kasi may nakalagay po sa ating konstitusyon na yung mga ginagawa po ng isang miyembro ng legislatura, they can only be made liable therefore in no other place than the legislature. That's why may Committee on Ethics. They are supposed to police themselves. Now huli na po, bago tayo pumunta rito, and I feel this is also of equal importance in this case. Sasabihin nila, walang mangyayari dyan sa complaint mo kasi sila din yan. Si Congressman Espares ang head ng Committee on Ethics. Magtatakpan lang nila yung sarili nila. Well, una-una, I would like to give our lawmakers, at least the majority, the benefit of the doubt, although I doubt the benefit. Ngunit, by doing this, I want to prove two things. Number one should not sit idly by while the rights of persons are being trampled upon by the legislature. Dapat may magreklamo dito. Otherwise, gagawin nilang palagi yan sa lahat ng witnesses. Notwithstanding the caveat of the Supreme Court in Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, which by the way, I argued before the Supreme Court, which says that all witnesses must be given due process. Bina-violate na po nila yan. Number two, by filing this, I want to hold a mirror up to our honorable congressmen. Tignan nga po natin, tignan nyo ang sarili nyo kung anong ginawa nyo sa mababang kapulungan, which is supposed to be an august body, which is supposed to be populated by honorable men and women, kaya nga honorable ang tawag sa inyo eh. Are you really honorable? Are you really august? Kaya nyo bang ipulis ang inyong ranks? Do you still have any shred of decency left in your bodies para makita na mali ang ginagawa ng isang miyembro ninyo at disiplinahin ninyo? Because by no stretch of the imagination is such conduct exhibited by Congressman Fernandez allowable or should be countenanced or tolerated by anyone. So yan lang po. Kailangan may gumawa nito, otherwise nakikita nyo naman, nag-resume na naman ang WADCOM. Tingnan nyo kung paano nila tinatrato si Colonel Grijaldo. Binabambuzel, ini-intimidate, binabrowbeat, binubuli dahil natatakot sila doon sa affidavit ni Colonel Grijaldo. Kasi hindi naman po habang buhay nakakulong si Colonel Grijaldo. Pagka nag-adjourn ang 19th Congress, automatically po lifted na yung detention order ni Colonel Grijaldo. At I'm pretty sure magdedemanda yan. At nakita niyo na po sa social media na totoo sinasabi niya. Kinausap talaga niya, may CCTV kung saan pumasok si Abante, si Paduano, si Fernandez, at yung abogado ni Colonel Garma. So at least that fact cannot be denied. So yun lang man po to. Now, with the confirmation of Atesi, eto naman po, ako ay biglaan lamang. You know, I've known na Mrs. Teresita Angsi for a long time. Pareho kaming victims advocate. 1990s pa po, nandun ako sa Volunteers Against Crime and Corruption. Kayo, tita, di ba may isang grupo rin kayo? Ano ba yung grupo ninyo? Yun, Movement for Restoration of Peace and Order. Then I'm also the national chairman of the Citizens Crime Watch. We're also an anti-crime watch group. Alam niyo po, nung nababasa ko pa lang ito, hindi pa siya lumalapit sa akin. Nakulat na ako rito sa sinasabing Chinese spy. Alam niyo po, I will make no judgment. Sayaan kong may investigasyon dito. Pero, what really offends my sense of justice and decency? Padala yata ni Martin yun. What really offends my sense of justice and decency is that ni wala pa ng paglilitis, kahuhuli lamang, ni wala pa ng preliminary investigation noon, binansagan ng Chinese spy.
Bakit ganon? What happened to due process? What happened to the presumption of innocence? What happened to the right to fair trial? Pinrejudice nyo na yung utak ng mga tao. Yan po ang hindi ko maintindihan. Why are certain sectors of government fostering xenophobia? Bakit? Kaaway natin ng China, may pinagtatalunan na teritoryo. Okay, fine. And I would be the last person to say na hindi dapat natin i-claim yung what is rightfully ours. Ngunit, this is not the way to do it. Paring and feathering every Chinese national who goes to the Philippines is not the way to do it. Ito yung Vietnam. May territorial dispute din sila. Nagparilan pa nga yun noong 1970s. Remember, kung yung mga mahilig sa history. Noong 1970s, noong wala pang North Vietnam, yung North Vietnam, South Vietnam pa, hindi pa unified. At ang South Vietnam ay ally ng Amerika. Nagparilan na yung Navy ng China and Vietnam. At ito, as an aside, at that time, the 7th Fleet was stationed off South Vietnam. Humingi ng tulong ang South Vietnamese Navy kasi nadadaig sila ng Chinese Navy. Hindi naman tumugon ang 7th Fleet. That's how reliable the Americans are as allies. Fact yan. I-google nyo. GMD. Google mo dan. I-google nyo yung battle na yan. Totoo po yan. Hindi ako nag-invento. Anyway, we can forcefully and assertively claim under international law our rights without making an enemy, a total enemy out of a nation or its people. Bakit ganon? Nahuli ng equipment. Nagtanong din po ako. Nagtanong din ako kung anong mga equipment na yun. That is road surveying equipment para sa autonomous or self-driving cars. Pero sinasabi nilang very accurate yun. Up to the last centimeter. Siyempre, self-driving car pag hindi accurate yun, hindi nabunggo yun. Ibig sabihin, maaari nag-i-spy siya. Maaari rin namang hindi. Ngunit, imbestigahan nyo muna, tingnan nyo muna, bago kayo magsalita, uy, may Chinese spy dito, the Chinese are spying on us. Talagang kinakalaban tayo ng China. And then, bakit? Bakit kahit consular officials, hindi makadalaw? Tama yung sinabi ni Tito Tessie. Kung yan ay spy, ang usual diplomatic approach is deniability. Diba? Diba? Parang mission impossible. Pag kayo na-discover, hindi namin kayo kilala. Kasi spying on a neighboring country with which you have diplomatic relations is a no-no in international law. Bakit pupunta yung consular officials din? Hindi mo papapasukin. That is anathema to our Constitution sa Bill of Rights na sinasabing torture, violence, incommunicado are prohibited. At huwag nilang sasabihin Chinese yan. Because in the same way that our laws are applicable to those who visit or who sojourn to the Philippines, ganon din po applicable ang mga karapatan ng mga tao yun. Hindi lang po citizen ang may right. Basta nasa Pilipinas ka, yung Constitution, yung mga rights under the Constitution are applicable to you, even if you're just a tourist, or you have a working visa, or you are a resident, or kahit nga illegal alien ka, may rights ka pa rin. Bakit binaviolate? Yung Constitution. You know, that's the same thing that happened. Yung Believe It 19, if you recall, noon sa Dilima. May tinanggal na mga bilanggo sa Bilibid, nilipat sa NBI, ayaw makausap sa pamilya kahit sa abogado. That's why we filed a petition for writ of amparo sa Court of Appeals, and we were granted that because of the constitutional provision against incommunicado detention. That is the reason why tinutulungan ko po ito. Kaso nyo, yung mga ulalok dyan sa gobyerno, kapag tumutulong ka o nagsabi ka ng pabor na in favor of anything about the Chinese, abay, makapili ka na. Kung may red tagging, may makapili tagging ngayon Yung mga commentaries na nagsasabing, wag naman ganyan, makipag-ugnayan tayo sa China to resolve the issue peacefully, hindi, makapili ka. Diba? Yan ang common na sinasabi niyang si Tariela Makapili na makapili. This is not the way to do it. Especially if you are dealing with China, who is an economic superpower, and you are backed by an ally that is not reliable. Mag-iiba na po ang timpla niyan. Bakit ganun pa rin ang ating timpla pagdating sa China? All of this bakit gigirahin ba natin ng China? Does anyone want war? Yung mga iba makapagsalita dyan, nakala mo ganun lang ang gera, parang video game, hindi po ganun. In a war, everyone loses immediately from day one, talo ng lahat. Why are we doing this? Why are we violating the rights of these people? Yan lang naman po, I am a lawyer and therefore I'm an officer of the court. I have sworn to defend the rights of everyone. Everyone
who is within, anyone who is within Philippine jurisdiction are subjected to certain rights. And as a lawyer, it is my bounden duty to defend that, whether she is someone who is hailed or summoned in the halls of Congress or someone who is from China, not even my countryman, but who was arrested here. Kailangan ipagtanggol po yun. That's the only reason why I said yes immediately to Tito Test. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat Attorney Ferdinand Topacio. At pakinggan din naman natin ang panig ni Ms. Noemi Deng, ang nagreklamo po. Pakilad po sa kanila, sa ating mga media friends. Pakikwento po kung ano ang tunay na nangyari. Good morning po. Una sa lahat po, marami pong salamat sa pagtanggap sa akin po dito. Kay Atty. Topacio, kay Ma'am Persita po. Maraming salamat po. Puso po ako nagpapasalamat simula sa aking pamilya po at saka sa pamilya ni Ching po sa China po. Inaano ko na po na sana po mapagbigyan ng hustisya po yung asawa ko. Dahil hinahanap na po siya ng anak niya. Ilang araw na po hindi nakakausap. Parati lang na nagtatanong yung bata kung nasaan na yung daddy niya. Wala mo akong maisagot na tama. Nag-iisip na lang ako kung ano-ano. Nung last na ano ko is nasa mountain. Hindi makontak yung daddy dahil nasa mountain. Sabi niya, daddy is nag-ano pa rin ng road, nag-deserve pa rin ng road. Sabi ko, yes, no signal there. So, paano natin siya makakausap? Napalipad na kami kahapon lang niya. Tawagan na lang yung daddy niya kasi magiging masaya yon pagka nakausap siya at nakita siya. Sabi ko, hindi pa rin makontak. Sabi ko, tinawagan, sige, ikaw tumawag sa daddy mo. O, di ba, anak the Sabi niya, hanggang kailan ko siya pwedeng makita? Sa akin, sa pamilya ko, at saka sa pamilya ni Ching sa China, magpapasalamat ako. Huwag ng buong puso kay Magderisita talaga. At sa Chinese Embassy po, na tumulong po na malawakan yung kaso ko. Hindi ko po alam, wala po ako sa posisyon para magsalita doon sa nangyayari sa ngayon. Pero isa lang po ang masasabi ko, hindi po spicy king po. Matagal na po yun naninirahan dito sa Pilipinas. Po siya dito. May anak po kami, 8 years old. Natatakot pa ako sa mga media na lumalabas na pa yung daddy niya. Ayoko po ba? Isip ng bata. Kasi yung daddy niya, yun yung hero niya. Tapos yan yung makikita sa social media later on. Yung anak ko, hindi po yan nagagadget. So later on, yung mga klase niya, maririnig kung ano yung mga pinagsasabi. Wala akong kasalanan yung asawa ko, yung anak ko po. Hinahanap po yung daddy niya. Sana po matulungan niyo po ako balabanin yun. Balabanin din po. Alright, maraming salamat sa iyo, Mama Noemi. Yung inyo pong asawa ay sa ngayon ay nakakulong, ano? Tama ba? Nasa ano po, sa DOJ daw po facilities. Doon po sa Muntinlupa po. Yung driver po, yung nagbibigay sa akin ng info kung ano nangyayari. Last visit po niya kahapon po ata, hindi po daw niya po nakita yung asawa ko. Sabi ko, hindi na rin po kami kasi nag-uusap. Ang usap lang namin po, unang usap namin is January 19, 6:58 ata. Nag-usap 6:58 ng morning, tinawagan ako na maghanda ng damit, pagkain, kunting pagkain. Kasi nandun daw po nakakulong. Sabi ko, pwede makausap yung si Ching. Nung kinausap ko, sabi niya, don't worry. Kasi alam ko mapapalaya ako kasi wala naman akong kasalanan. Huwag kang mag-aalala, ingatan mo yung sarili mo, yung anak natin, ingatan mo. Huwag kang mag-aano ng kung ano-anong iniisip mo. Kasi makakalaya ako, tutulungan tayo ng Chinese Embassy. Clear yung heart ko, yung puso ko, na wala akong kasalanan. Tapos hanggang ngayon po, simula nung 19 po, wala pa rin po. Kaya po, nandito na po ako. Ngayon po, kasama pa rin pakiramdam ko po. Binat ako dahil sa sobrang pag-iisip kung anong nangyayari po. Okay, yung inyo pong asawa, si Deng Yuan King, matagal na ba kayo nagsasama? Matagal na ba? Ilang years na? 2014 po. May ilan kayong anak? Isa po. Ay, isa lang. Opo, isa lang po. Okay. At kung makailan lang ay nahuli na sa Makati, ano? Opo. At espionage siyang yata, di ba? Ang kaso, attorney, available itong ano? Kaso ito? Available kasi maliit po ang penalty ng espionage, even if proven. But in the meantime, kung magpa-file na ng information sa court yan, pwede naman po yan saan. Nagtataka lang talaga ako, nakita ko kasi mga plato. Kasi noong siguro mga few years ago, I think around a few years before the pandemic, taga-Perta TV kasi ako. Tuwing umaga, pag umaandar ako, meron doon isang sasakyan na merong camera both sides, umaandar, na-akos nga ng pulis. At nabalita sa amin niya, yung pala, yung survey ng Waze,
at the time yung mag-umpisa pa lang ang waste dito, sinasurvey po talaga kasi ng mga navigational companies, lalo na yung self-driving car, mas accurate dapat yun. I'm not saying yun dahil hindi po natin alam. But our government should not discount that possibility. Baka naman innocent lang before trying to launch an international incident. Kasi, alam nyo, hindi lang po ganyan yan eh. If you accuse another country, especially one with which you have diplomatic relations, of spying, mabigat yan. Mabigat na accusation yan. Because unang-una, espionage is frowned upon by international law. You're not supposed to be sending spies. Pinagbibintangan mo na ng mabigat yan. May strain yung relations ng China and the Philippines. At hindi ko pinagtatanggol ang China, ngunit we belong to a community of nations, global community na tayo. One should not lightly strain diplomatic relations with any country, not America, not even Belgium, yung mga malalayo, because mas maganda, mas marami kang allies. Di ba? Dahil global na tayo ngayon eh. It thinks of bad things in the Bible. Sinabi mo, ikaw, nag-espiya ka rito. You accuse them of a belligerent attitude towards your country. Hindi po maganda yon. That is not only unsavory, it is quite clumsy pagdating sa diplomatic relations na basta akusahan mo na lang. Hindi bali ko magkalaban kayo noon, katulad ng Cold War. America at Russia, they keep accusing each other of spying kasi talagang magkalaban sila. Or North Korea and South Korea accuse each other of spying because they're still at war actually. Walang ano yan. Technically, they're still at war. Armistice lang yan. Kaya nga nagka-DMZ. So if you do that, mabigat po akusasyon yan. And then, to deny consular officials access to a citizen that is incarcerated in your own country, violation yan ng mga conventions of diplomatic relations. Mabigat po yan. Lalo na yung Geneva Convention on Diplomatic Relations. Pag ginawa mo yan, katulad ng ginawa ng Amerika doon sa vice chairman ng Huawei, na pinaka-arrest ng Amerika sa Canada, you risk retribution. Babawian ka yan. Because no self-respecting country is going to allow itself to be insulted without seeking retribution from your citizens in their country. Anong gagawing retribution ng China? Kita mo ba sa China noon, pina-arresto yung vice president ng Huawei. May mga negosyanteng Amerikano sa China, inaresto rin ng China. So these are the repercussions at tignan po natin. Parang amateurish kasi ang ating gobyerno na napapailing na lang po yung mga taong nakakaintindi. Very clumsy, very unseemly, very unwieldy, very amateurish. Yun. Narinig ko parang gusto yata yung patas yata ng Interfund, di ba? Hindi nga, ang nagtataka ako, partner, gusto mo, assertive si China. Pag ginat mo yung budget ng Department of Transportation, nasa ilalim noon ng Coast Guard. Bakit mo i-slash ng 15 billion yung AFP Modernization Fund, nilagay mo sa AKAP? Anong gagawin mo? Binibigyan mo ng ayuda yun, pasusukurin mo sa West Philippine Sea. Kalukuhan eh. Hindi ko maintindihan talaga. Benedict, di ba? Tayo talaga, pinoprotektahan natin ang ating mga OFW, mga Overseas Filipino Workers. Kaya ako rin, lumabas para tumulong dahil mga ninuno namin, OCW Overseas Chinese Workers, kasama niyan, OCW yan, contractor lang, hindi nga, sabi pa nila parang engineer, contractor siya for the driverless car, no? Ako, sabi ko, driverless car pala, self-driving, autonomous self-driving. Tsaka yung company, chinek ko talaga, ang kliyente niya, taga-Australia, US, Taiwan. Kung may suspicion na ang company na yan, merong ganyang klaseng background, hindi makikipagkontrata ang US, ang Canada, Australia, Korea, pa nga yata, and Taiwan. No? Yun yung nakita ko kasi international standard, lahat US allies ang mga kliyente. Ayun lang ang sinasabi ko na due diligence, hindi yung trial by publicity. Kaya naman din ako napilitang lumabas kasi nga, trial by publicity agad. No? At humingi talaga ng tulong, both family in China, si Noemi, tapos yung Chinese Embassy, kung pwedeng matulungan kasi hindi nila maintindihan, dapat hindi nila makausap. Kahapon, at least yung driver, nabisita ng asawa, no? That's a Sunday. So ngayon, iniisip namin yung bata muna asikasuhin namin kasi mataas ang lagnat at hinahanap yung nanay niya, yung tatay niya, so then we will be going, no? Para maganda yung suggestion ni attorney, sabi niya, baka sabihin na natin, i-file na para magbayad na kami ng magpiyansa na, mag-bail na. Hindi ko na alam kung pamahinga ng napakalaki, mahirap lang taga-ipin lang ito. No? May naman yan, Tito Tessie, may bail bond guide naman yan, hindi ko not go beyond that. Halimbawa, ito yung penalty, ito yung piyansa. Ang medyo uncertain lang tayo kung ilang counts ang ipa-file nila. Kasi halimbawa, 30,000 ang piyansa, 10 counts naman, may 300,000. So,
Siguro naman, in that case, makakatulong naman siguro yung embassy. Kasi ganun yan eh. Oo, yun. Kasi kung iniisip ninyo, kasi may nag-ano naman, uy, napaka-high price ng lawyer ninyo. Sabi namin, hindi. I'm doing this pro bono puro abono. Hindi, abono lahat. no? Always. Pero siyempre, makakahingi naman talaga kami ng tulong kung talagang deserving. Ang sa akin, due diligence talaga. Gawin yung trabaho ninyo bago tayo mag-conclude. No? Kasi nakakalungkot na lalo natin pinapagulo yung issue. In a country na marites is a national pastime, hindi natin kailangan mag-hire ng mga spy. Thank you po. Alam niyo nga, ito lang, I would just like to add, a government agency imbued with professionalism would say something like this. We have apprehended certain individuals. We have reason to believe that they may be engaged in espionage activities. So, we will investigate the matter and we will keep you updated on further developments. Ganun lang. Hindi yung inilabas na lahat eh. Pinakita yung sasakyan, pinakita yung equipment, sinabi, tinignan daw yung mga kampo. Eh, syempre yung kampo kasama sa landscape yun. Eh, yung mga EDCA sites, sasabihin nila, ipe-penetrate dito. Eh, yung gobernador nga ng mismong probinsya, kung saan nandun ang EDCA sites, hindi pwede pumasok sa EDCA under the agreement with the Americans. Paano ba Chinese? Pambihira naman, magcha-Chinese New Year pa naman. Bago, di ba? Yun naman din dito eh. Okay, by the way, live tayo sa ating FB, Facebook, sa Kamuning Bakery. At welcome yung ating mga katanungan sa ating mula sa ating Mamilya Friends. Yes, kapatid. Kunahin natin. Pangalan po muna at saka outlet po. Pakilala po. Kaya ko po ng Big Star. Attorney po siya. Si Benja Cariaso ng The Philippine Star. Pasensya na po. These are 60-year-old years. Pero alam ko, sumasama na yung hearing ko. Buti na lang, sabi mo, mahina yung mic. Sir, officially po ba inaako niyo yung as a lawyer para sa family ni Yes, for two reasons. Number one, I see that there is injustice here. And number two, because Tita Tessie asked. kay ma'am, categorical lang po, paano niyo po masasabi na hindi spy yung asawa niyo? Teka muna, sandali lang, I'm sorry. Kung tinatanggap po ako niya, hindi ako pwedeng Opo. mag-impose So, sa kanya. Okay po ba na ako yung abogado ninyo rito? Okay ba sa inyo? Yeah, buti for the record. Kasi understand, di ba, no, umawak sa kaso nyo ngayon, Pau Lawyers, di ba? Tapos, si attorney papasok din. Teka, automatic naman kasi Benedict yung PAO, may naka-standby na talaga doon sa DOJ or kung saan man na may mga PAO lawyers na pag kami inquest at walang abogado, yung PAO automatically, just for the purposes of inquest. Yun ang style talaga. And we would like to thank Attorney Percy Acosta for that kind of arrangement. Tama yun, okay yung kay Percy na yun. Sir, Okay, go ahead. attorney, kung kukunin niyo na nga po yung officially, so ano yung magiging action ninyo para next move ninyo para nga dito sa kinakarap na kaso ng client? First, we will have to see whether we can gain access. And for that, since involved na po yung konsulado ng China dito, I will have to coordinate with them. Just to make sure that we are on the same page with respect to the remedies that are being availed of to help the client. And then, mamaya yata, pupunta kayo dito Tessie, kung makakausap niya. Kung pwede, bibigyan ko yung instructions. Mamaya before you go, sana, some formalities. And then, based on that, we will see whether, kasi tapos na yata, no? They have waived their right to present evidence upon representation of the PAO. So the next step there, after inquest, na hindi nila wini-waive yung, kasi dapat yan, it should be filed within a certain period of time. 72 hours, 48 hours, depending on what case will be filed. Darating na po sa court yung resolution and information. Then the next step would be, the court has 10 days to decide based on the resolution and the evidence attached thereto if there is probable cause to issue a warrant for the arrest or a filing of the case. Ito, nakadetain na, no? Wala nang warrant. If there is probable cause to hold the accused for trial, and then since the case is not a capital offense, then bail is a matter of right. There will be an amount for the bail recommended. And upon payment of that bail, whether in the form of cash or property bond or surety bond, ay i-order po muna yung provisional release or provisional liberty ng accused. So yun po ang step by step po dyan. So hopefully, sir, yung mga ganitong action ninyo mangyayari this week. Hopefully, mapalaya yung client niyo. Sana naman, but under the rules of court, the judge has 10 days upon filing of the information to determine whether or not there is probable cause. Kung may probable cause po, ay nandoon na yung bail recommended, ay matter of right naman po itong, hindi naman capital offense ito, so magbe-bail po tayo.
Kay ma'am, yung kanina tanong ko, ma'am, categorical answer lang po na hindi spy yung asawa niya. Si Jing kasi hindi marunong magkipag-kaibigan. No? Sa pagkakaalala ko nung nasa China, ako, mga kaibigan niya, mga kaklase lang niya. Nandito naman sa Pilipinas, ilan-ilan lang talaga, hindi yan marunong lumabas, mag-inom, manigarilyo. Hindi yan marunong. Kaya nagugulat talaga ako kung bakit nasabing spy. Wala nga po yung mga kaibigan, walang koneksyon. Natatakot pa yan sa mga pulis pag dumadaan. Pag nakita mo yan sa daan, mas mapagkakamalan pang ako yung Chinese kito sa kanya kasi Pilipino-Pilipino yung usahan niya. Maitim pa, mamuti pa ako sa kanya. So, para sa akin, at sa anak niya, sa pamilya niya, hindi talaga, sa big no-no talaga po. Ma'am Noemi, siguro gusto rin malaman ng ating mga media friends. Simula nang makulong yung inyong asawa, meron ba kayong nagkaroon kayo ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanya? Nagkausap ba kayo? Kamusta ang trato? Isipin nyo, 10th day today, ng 17 na huli, 27 ngayon, 10th day. Dalawang beses ko po siyang nakausap nung by phone po. Yung yung NBI po yung tumawag, nakausap ko po siya. At saka yung isang lawyer po nagpunta doon, nakausap ko din po siya. Sabi niya, huwag ka na mag-alala kasi pag may lawyer, makakalaya ako. Kaya ano naman po ako na pag may lawyer talaga, makakalaya ako. Kasi hindi ko po alam kung ano yung mga procedure. Kasi talagang wala din po talaga kami sa amin. Probinsyana po talaga. Kaya hindi ko po alam kung ano yung pamamaraan. Natakot nga po ako nung nahuli. Sabi ko, bakit ka napunta dyan? Di wala. Diyos ko, napakasimpleng tao lang natin. Tapos napunta ka pa dyan. Sabi niya, you don't have to worry anything. Kasi wala naman akong kasalanan. No, po. So maayos naman yung trato sa kanya? Hindi ba siya binubog doon or ba? Nung nung nakausap ko siya, sabi niya, ininit daw siya, tapos tinapak daw yung ulo niya. Pero okay naman daw po siya. Sabi ko, maganda ba kinalalagyan mo? Kumakain ka pa. Konti lang daw kinakain. Kasi yun lang din naman siguro yung binibigay talaga. Sabi ko, pero maganda ba yung lagay mo? Sabi niya, oo daw. Sabi ko, inano lang daw yung ulo niya. Yun lang po. Yun lang talaga yung last na sinabi niya sa akin. Kaya nagbumuli talaga ako. Baka saktan at paaminin na kung ano-ano yung ipaamin sa kanya na hindi naman yun yung totoo. Okay, may katanungan pa. Yes, sir. Ma'am Angsi po. Ma'am, ano po yung naging commitment ng Chinese Embassy para dito sa kaso ng I don't know. Ini-recommend lang sa akin, no? So we have to talk to them. The consular officials told me na wala nga daw silang right even for consular visits. Tapos, kasi nagkataon yan, alam nila si Anna Rocha yan, yung pinatay dito sa Paranaque, nahuli sa Cotabato. And tuwang-tuwa ang Chinese Embassy, no, na because of our efforts, hindi kami natulungan at all ng dito sa Manila, no. Because of my anti-kidnapping advocacy, election namin, yung anti-kidnapping group ng Cotabato ang nakahuli. So nasa Chinese media yan, dahil napaka-notorious nung nahuling kriminal na yan, alam ng kasi yung victim na yon lumapit din sa embassy. So alam ng embassy na natulungan ko. Sabi sa'yo, things that I get into, talagang iyak ng iyak din yung family. Lumuhod pa nga sa akin to thank me na nahuli. It was because of that. The next day, ito yung nangyari. Pero nakausap ko embassy, ito lang, itong Friday pa lang. Itong Friday, kasi nga hindi daw nila makausap. And they asked me kung sino po ba ang lawyer, no? Kaya nagkataon kasi, kausap ko rin si Wilson that day, dahil kaya Tony Topacio, sabi ko, yan, things that are meant to happen will always happen. No? Yan yung faith namin, it's very, very deep. In 50 years na work ko, na siya talaga ang talagang right person to help us in this, no? Na makalaya muna, kahit anong, hindi ko alam kung further investigation, bail, or anything, i-guide na lang kami ni Atty. Topacio. We will sign na lang yung presentation. Kasi we have to go, kahit si alalang-alala siya sa anak niya, no? Tuloy na lang ninyo yung kaso ni, sa Quadcom, which is also a failure of justice. Okay, thank you po, Ma'am Tessie. Sir, pakilala po tayo. Ma'am Jason po ng SMN News. Para po kay Ma'am Noemi. Ma'am, nakausap niyo na po yung pamilya ng Mr. Ching sa China. Ano po yung reaction po nila sa nangyayari po ngayon kay Mr. Ching? Kasi nga hindi ko po alam kung paano sasabihin sa kanila kasi ang maganda naman kasi kagaya niya dito, hindi ko alam kung paano i-explain. Tinawagan ko sila nung sabi niya, oy, Happy New Year, singin ba na? Sabi ko, ay, opo. Hanggang sa, hindi, parang wala pa rin namang balita, hindi ko alam kung ano din gagawin talaga. Kinakausap ko yung sister niya, si Benny. Sabi ko, ganun nga ang nangyari, nahuli. Sabi niya, paano anong gagawin? Sabi ko, matawag ko na sabihin kay mama at kay baba kasi sabi ni Jay, bawal na sabihin sa magulang kasi matanda na, may sakit pa. Sabi ko, tayo na lang yung kung anong gagawin. Sabi niya,
Kurada naman, tumawag siya sa Chinese Embassy. Ako hindi ko makatawag kasi nga gawa ng poor signal doon sa amin kasi nasa bundok naman ako. Parati pang walang ilaw. Hindi ko sila makausap ng matino kasi plan out. Nung kinakausap na yung Chinese Embassy, yun nga po, na kung anong gagawin. Hindi nagkakunik-kunik na kami ni ano po, yung Ma'am Teresita po. Nung kinausap ko nga niya ako, kilala mo ba ako? Sabi ko, hindi ko talaga. Tapos, parang ako na lang ata sa buong mundo yung hindi nakakilala na. Ayun. Nila para lang to assure her na hindi yung kung sino lang ang kumakausap sa kanya. Sabi ko, hanapin mo na lang yung pangalan ko, marami ako natulungan at nahingan ako si Guaning, yung sister-in-law niya, ang unang nakiusap sa akin. Tapos yung embassy nga, no? So, thank you na lang sa inyong lahat. Okay, salamat po Ma'am Tessie. At may katanungan pa po ba ba? Ma'am, go ahead po. Good morning, Zia. At Rosa po sa ABS-CBN. Double check lang po namin. Diretso po sana galing sa inyo. Anong pagkakaalam ninyo ng trabaho po ng husband ninyo? Yung, sa ngayon po, yun po yung ano po, nagsasurvey po daw sila ng daan para po dun sa self-driving car. Hindi ko na po na-elaborate sa kanya, tinignan niya po na-elaborate sa akin kung ano ba gagawin. Basta sa pagkakaintindi ko, parang nag-aaral sila ng ways na inaano yung daan kung saan sila papunta. Hindi ko na po kung ano talaga yung, wala po sa posisyon kung ano pong masasabi dun sa company kasi hindi naman po ako part ng company. Ang sa akin lang kasi ching lang talaga yung maparaya. Yun lang po. Hindi ko po alam kung ano po yung tamang term na gagamitin para sa trabaho niya po. Basta nagtitest sila ng daan para doon sa self-driverless po, self-driving. Kasi sa China, ganun din po sa China eh. Yung sasakyan mo, uuwi na lang mag-isa nang walang driver. Ganun siguro, pero hindi ko talaga alam kung ano talaga po. Okay, kasi doon po naka-attend kami ng press con sa DOJ. May mga mabibigat na high-tech equipment daw yung ginagamit, like LiDAR, the survey equipment, plus the NSS, yung National Navigational Satellite System, Global Navigational Satellite System. So, hindi po si Ma'am Teresita po, nabanggit niyo po nasa Shopee o Lazada lang po nabibili yun. Ano bang reaction niyo doon? Kasi mabibigat na mga high-tech equipment ang binabanggit nila na pang espiya umano. Kung napaka-speechless, wala talaga akong masabi din. Wala din ako alam. Alam ko nga lang, cellphone lang yung alam ko na may camera. Saka yung camera talaga na camera na local na nakikita natin sa pag nagpa-picture taking. Yung mga ganyang mga bagay ko, hindi ko na po alam kung anong mga tawag yan. Wala pa akong idea po. Ito yung sinagot sa akin, yung pina-check ko kasi, no? Yung sinasabi mo isa, number 7 of this is used only for time stamping video. Time stamping. Kung gaano kalayo, anong time, anong distance, gaano katagal binyahe, no? Yung sinasabi mo kasi lahat yan. Yung sinasabi mo is just a centralized storage device, just like a big centralized hard drive, no? Tapos, yung LiDAR na sinasabi mo is just a GPS device with SIM to provide location while you are moving. It's just like a sonar device used to measure distance. No? Yun yung marami kasi kahit ako rin, hindi ko rin alam. Anyway, whatever it is, it behooves the government to do due diligence and find out, spy equipment din, the fact na lahat yung pina-check mo, tinawagan niya talaga and he found out it is available in Shopee and Lazada. Ako, hindi ko alam yun. As I said, all of this, pasensya na, pati ako tuloy, nag-speculate. All of these are secondary information to me na available yan dahil talagang nakiusap ako sa expert. Tapos merong isang civil engineer group na offer na, Tessie, pakita mo sa amin yung equipment, kami mag-a-attest ko ano yan. Anyway, dagdag ko lang kasi mga conspiracy movies yata ang pinapanood ng mga official natin sa gobyerno. They should watch that one in Netflix, yung Spycraft. Ang spying equipment by its nature, spying is clandestine. So dapat siya maliliit. China is a pioneer in technology. Bakit ang lalaki ng equipment mo kung mag-spy ka nasa likod ng trunk? Oo, sa sarili mo sasakyan. Hindi ba dapat, surreptitious, maliliit, kung may camera, kung may GPS. Yung LiDAR, naalala ko tuloy yan, bakit may sinasurvey kang lupa? Ginagamit yan eh. Para yung technical description ng lupa, south to north, ganito kahaba. Ginagamit po yan eh. Kasi kung base ang i-surveillance mo, satellite, hindi na uso yung, although may human pa rin, tinatawag ng human intelligence. Kung tatargetin mo lang base, ayun ang kita mo, may kalye, may tao, di ba? O gano'n na, ka-advanced eh. And don't tell me China does not have that. Don't tell me China is not looking down on those cases right now.
Kalokohan yun. Kailangan mo pang ganun kalalaking equipment. Hello? Okay, Ma'am Noemi, alam ko kayo po, nakarating na kayo ng China, no? Paano ba kayo nagkakilala nitong inyong mister? Para sa kabatiran ng ating mga media po. Paano kayo nagkakilala? Meron po nagkakilala eh. Sa online po, nakilala ko po, beauty online po. So, nung nagkinasal kami, 2014, dinala niya ako ng China, doon ko nalaman na maganda pala yung mga, yun nga po yung mga equipment, maganda yung daan, maganda yung lahat ng buhay. Saan po doon sa China yung dinala kayo? Sa Jiangsu po, sa Wu, Namping po. Doon po yung parents niya nakatira, so doon po kami nakastay. Doon yung kumpanya na pinakita niya, merong carless driver. Hindi ko po alam kung saan yung company niya ngayon, kung saan nakabase na, kung saan talaga yung exact location po. Pero yung sa China po, na nakapunta po ako doon, maganda po ang China, maganda po yung equipment nila. Ihasa sila sa paggawa ng mga kung ano-ano. Kaya kung sakali mong gagawa ng di maganda yung asawa ko, hindi po yan totoo talaga. Kailang beses na kayo nakapunta ng China? Siguro marami na po more than 10. Okay. Opo, every Chinese New Year po natin. At saka nung nanganak po ako sa anak ko, dito po ako nanganak, umuwi po ako ng China, 2 years pa ako nakastay talaga sa kanila po. 2 years siya, tapos yung anak niya, ang galing pang Chinese, no? In fact, hindi masyadong magtagalog. Bisaya sa usapan namin. Bisaya and then Chinese. Yung anak niya, no? Kasi nga lumaki sa China. First 2 years ng bata sa China lumaki. Pero siyempre, inuwi niya bilang Pilipina. Lagi niya ine-emphasize yung asawa niya nagtsatsaga lang dito sa Pilipinas dahil nga sa anak, no? Dahil sa anak, gusto talaga niya na bumari dito. Kaya, yun. Yung asawa niya, yung unang pag-uusap nila, very confident asawa niya, walang problema to, makakawala agad ako. Kampante din siya, hindi mo na siya lumipat kasi parang inisip niya, wala naman yan, never naman, parang never in her imagination. She think na napaka-serious pala nung final, not even the victim, yung itong suspect na hindi niya akalain na napaka-serious pala ng isipang pangkaso sa kanya. No? Kaya nga, ngayon, pang 10th day na niya, and we hope with the help of Atty. Topacio, ma-release man lang, makita yung 2 days from now, Chinese New Year, every year sila umuwi, Chinese New Year, tapos every Christmas, andito din yung family, yung anak niya kinuwento, oh, last Christmas we were here in December. Doon sa tinirahan lang namin, yung inuwian nila kagabi, may isang apartment doon. Oh, I know that this is the house, gano'n. Kasi from Zamboanga, nagpupunta sila ng Manila during December. At tuwing Chinese New Year, sila naman ang pupunta ng China. So, gano'n yung life. Parang life ng OFW nga sinasabi ko sa inyo kung paano naaawa tayo sa mga kababayan natin abroad. Ganun din sana ang isipin natin sa mga OCW na wala naman silang kinalaman dito sa mga kusot na nangyayari. Country, sa government and government, not even country, not even as a nation, no? Pabayaan na natin government natin, government, mag-usap sila. But people to people, we maintain our good relations. Thank you, Ma'am Tessie. May katanong, sir. Go ahead po. Hi, good morning. Michael Flores po sa Reuters. Ma'am Noemi, tatanong ko lang. Ma'am Noemi, may katanungan from Reuters. Mika Flores po sa Reuters. Ma'am, tatanong ko lang, anong year kayo nagkakilala online, you mentioned? Tapos, anong platform siya ba yung unang nag-message sa inyo? Para lang malinaw po sa amin. Kaya lang po ng 2 minuto. Kasi kailangan formal para madalhin namin sa Yeah. NBI na siya talaga ang representation namin, no? Kung dapat ikaw na yung first pumili ng abono party list. Parati ka man pro bono eh. Parating ako na yan. Oo eh. Kaya ka kasi mamaya, makapili ka ako. Tama, Kaya ka makapili ka ako. Hindi na mahirap dito no? Okay. Again, balikan natin yung katanungan para kay Ma'am Noemi. Ma'am, sir, paano nyo nakakilala? You mentioned that kilala mo online. So, Mahaba daw yung kwento, mahaba yung love story nila. Siguro last na lang po. Magbigyan na lang natin si Reuters. 2013 Kailan daw po? saka anong platform? Tapos kung kasal po ba kayo? 2013 po kami nagkakilala, kinasal po kami, sir. Na may ano po dito to. Anong platform ang gamit na nakipag-ugnayan ka noon? Paano mo nakilala? Anong platform? WeChat, Facebook? QQ po. Ano na ba? QQ.
Yung po, Chinese online app po. Pwede ka mag-chat. Pwede kang sa WeChat kasi pwede mong igiga kung sino yung ano mo, kung gaano ka hapat yung lugar na i-search mo, mag-click ka lang kung sino yung online na i-click mo. Yun yung nangyari sa amin, QQ lang din. Tapos siya po yung unang message sa'yo? Yes po. Tapos 2013 kayo nagkakilala, 2014 Yes, kinasal po. 2014 po kami kinasal po, a year. A year po. Tapos since 2014, sa Ipil na po kayo pareho nakatira. Tama po ba? Manila po, tapos lumipat pa ako ng China po. After nung, ano po, lumipat din po ako ng China po. Meron po kami mga illegal documents po. Okay. So 2014, dito po kayo sa Manila nakatira. Tama po ba? Tapos kailan po kayo lumipat ng Ipil sa Zamboanga? COVID time po. At saka yung ipil kasi doon po talaga ako pinanganak. Yun po yung hometown ko. Doon talaga po ako pinanganak. Kaya doon po ako, nung COVID time, doon po ako nakastay. Saka nung sa buong 10 taon, dito nagtrabaho po yung asawa po ninyo. Tama po ba? Dito po nagtatrabaho yung asawa po ninyo. Hindi pa, balik-balik po ng China po. Oh. Pero same po, parehong company po ba yung pinagtatrabahuan niya simula nang nakilala niyo po siya hanggang ngayon? Yung company po, hindi lang kasi yan sila naka-engage dyan sa company na yan. Since when? Hindi ko lang po matiyak kung gaano nakatagal siya naka-engage sa company na yan. Wala po talaga akong ko na sagutin yung mga tanong na hindi ko po talaga masasabi ng tunay. Okay. Okay. Pero curious po kami kasi Medyo may lakad pa po kasi, pasensya na po. Medyo may lakad pa kasi yung ating mga kasamahan at nagmamadali na po talaga. Pasensya na po at kung maaari ay huwag na raw po silang sundan bilang pakiusap ng kailan po umpisa mag-survey? Kailan po umpisa mag-survey yung Salamat sa Ma'am Tessie. Salamat po Ma'am Tessie sa inyo pong oras. Po, baka Yan, salamat po. Pasensya na nga kayo as a newly, Yes. as my services have been newly secured, I have advised my client not to answer any more questions because the matter will soon be before the courts. Masubjudice tayo. Mahirap Ayaw na. natin ng trial by publicity, so hindi din po natin gagawin. Kaya pasensya na po muna sa ating mga Pasensya na media po. friends. Okay, at magtungo naman tayo sa isa pang kaso. Pogo naman tayo. Yung sa Quadcom. Ayan. Okay, baka may katanungan pa kayo about sa ifa-file pa lang ba? Ifa-file yung ethics complaint to, no? Sa Congress, kaugnay ng mukhang may mga paglabag na ginawa si Congressman Dan Fernandez sa kliyente ni Atty. Topacio na si Ms. Cassie Ong. Baka may katanungan kayo? Go ahead. Well, in general, the members of the House of Representatives are bound by a code of conduct that says that a member shall act at all times in a manner that shall reflect creditably on the House. Yan. So this is conduct unbecoming. Remember, just last year, in-expel nila si Congressman Tevez, yung kliyente ko. Anong ground nila? Hindi daw nakabalik from abroad at sumayaw na naka-boxer shorts. Ni wala ng violation of the law eh. There was no law violated by my client and yet they railroaded his expulsion. Kita nyo ha? In contravention of the principle under the Constitution that all trials should be public. Ito trial ito in the sense that ang Ethics Committee po is not a legislative inquiry. It is the only committee that conducts a trial wherein it exercises quasi-judicial functions. Why? Because it has the power to meet NETE, to meet punishment. Hindi katulad ng ibang committee, hindi naman pwede mag-punish except for contempt. Fact-finding lang po ang legislative inquiry. Ito po, kaya rito, lahat may right to counsel. Both the complainant and the congressman complained against. Pero anong ginawa ng Ethics Committee kay Tevez? Hindi kami pinapasok, hindi kami pinawitness sa client. Closed door! Closed door! Closed door! Oh, edi, huwag naman nilang gawin ito. Huwag naman nilang i-railroad. Sana ha, if they have any decency left, tignan nila to impartially. Huwag yung old boys club na pagtatakpan mo dahil kasamahan mo. Sana. But I am hopeful, but only to a certain extent. Kasi seeing how Congress has acted in the past few months since the new administration. Can you imagine sumayaw sa social media ng naka-boxer shorts? Anong violation ng batas nun? In-expel. Eto, nilabag ang konstitusyon, hindi nagbigay ng constitutional rights, physically binar ang
Counsel, kita nyo, ito yung sinabi niya. Mas matindi pa to. Sir, can we proceed? Don't allow Cassandra na malapitan. Kita nyo yung aming litratong nakalagay dito. Hinarang ako physically ng 7 tao. Hindi ko malapitan yung kliyente ko. Bago, sabi, huwag mo lalapitan ang kliyente mo. You will be cited in contempt. What kind of kangaroo court is that? Matindi. Eto pa, Eto pa sinabi, ito yan. Ayun ang litrato. Very Pakita good. natin, attorney. Hinarang, physically. Hawakan niyo po, pakita natin sa kanila. Ang problema kay Dan, kita nyo kita nyo ang pinagsasasabi. Nasa ano na tayo? Yung second part na natin. I'm doing this hindi dahil gusto ko magigante, etc. Ngunit, I have to fight for constitutional rights and to uphold the dignity of the profession. Ito, si Dan Fernandez. Sabi niya, ito, verbatim quote to. Maiksi lang po ito. Please bear with me. Sabi niya, we are giving you the opportunity. The fastest way. He was addressing my client. Here kasi in aid of legislation kami. But of course, certain lawyers know law firm. Siyempre gusto nila mahabang proseso sa korte, di ba? You know that. Because ano yan, may bayad ang lawyers di ba? I want to give Miss Cassandra Lidis Republic Act 6981 para for her to contemplate while she is in our custody. Kasi, basahin mo mabuti to. We are helping you. Huwag kang maniwala sa lawyer mo. I mean, let's face it. They want to prolong your cases. Why? Of course, we know that. Kaya si Atty. Topacio, alam mo naman si Atty. Topacio. So now, it's our time to get even. Can you imagine using the legislative bully pulpit to get even? Pahapain niya ng kaso para makuha niya lahat ng pera mo. That's why I challenged him and I challenge him again. Dan, huwag kang magtago dyan sa likod ng parliamentary privilege. Ulitin mo yung sinabi mo dito. Ulitin mo sa harapan ko. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ito wag Ayaw magsalita pag nasa labas. Nagtatago doon sa privilege niya. I challenge him again. Dan, harapan. Sige, sabihin mo sa harap ko yan. Huwag ka namang matakot sa akin. Ang liit ko. May problema pa yung tuhod mo. Pero, ulitin mo sa harap mo. Huwag yung nagtatago ka dyan. Tapang-tapang mo pag nasa kongreso ka Ayan, hinako na ni Atty. Topacio. Okay, may katanungan yung ating media friend. Go ahead, pangalan po. Sir, sorry, attorney. Balikan ko lang talaga yung issue na ngayon sa Umay Chinese File. Sir, ano pong basa ninyo doon sa itong issue na ng Chinese File? Sa nagiging po ba, sir, parang gawa-gawa lang ito para maalis yung attention natin dun sa issue sa national, 2015 national budget? I don't want to speculate kasi, sabi ko nga, mahirap basahin ito. Maaring ganoon, but I'm not saying it is. Maaaring part of the ongoing policy of the government to antagonize the people against Chinese nationals. Nangyari din po yan sa World War II. After the bombing of Pearl Harbor, dinimonize ng American government ang mga Japanese nationals. Not only Japanese nationals, not only those who are residing in the US, even persons, Americans, persons born in the US of Japanese descent. Nilagay sa concentration camp, maybe many of you do not know that the United States did this too. Ethnic Japanese. Nilagay sa concentration camp noong World War II. Nilayo sa kanilang mga bahay, nilayo sa kanilang pamilya, kinulong on the mere suspicion that they can be used as Japanese spies. That is how you start these things. Ngayon, yung sinasabi mo, well, I do not want to speculate. Although, I would not put it beyond the present government to do things like this para mawala. Kasi talaga namang effective yung budget. But I would not go into that. That's beyond the scope of this press con. That's another story for another time. Okay, may katanungan pa? It's on its way. Ito ay, kasi kailangan ito, padalan pa yung tanggapan ni Congressman Fernandez bago i-file sa Ethics Committee. But pinirmahan ko na ito, nanotaryohan ko na, pinapasok ko yung in-house notary namin ng alas 8 ng umaga para pag pinirmahan ko, masumpaan ko, and then he's the one on his way, Attorney Rafael Antonio Andrada will be the one to file this. Hindi naman po kailangan personal ako mag-file. For today, yes, it will be filed today. Kasi alam nyo, I just want to show some members of Congress that you cannot abuse your rights and privileges without encountering pushback. Ito ikwento ko lang. Ngayon, umpisahan nila yung TRICOM hearing on guidelines daw on fake news. Kasi, get this. Kaya nila ginawa yung TRICOM na yun dahil may mga fake news daw na targeted against members of the Quadcom. Unang-una, kung alam mo ang iyong konstitusyon, you cannot do that. You cannot start legislation for the benefit of a particular class of people. That is class legislation that is prohibited under the Constitution. Hindi pwedeng gagawa kami ng batas para sa amin lang. That's
unallowable class legislation. Gagawa ka ng batas, mag-iimbestiga ka dahil kinikriticize ang Quadcom. Saang planeta na naman pwede yan? Baka sa alternate universe. Hindi po pwede yun. If you make legislation, unless merong class legislation, but make criteria. You cannot make legislation just to benefit a particular set of people. Basahin nyo yung si Barok. Sino yung apelido ni Barok? Yung tracker na laging nagdidemanda sa Supreme Court. Yung against the Truth Commission na kinonstitute ni Noynoy. Sinabi niya to investigate the abuses during the Arroyo administration. You cannot do that. That is class legislation and that law was struck down by the Supreme Court. Bakit i-concentrate ko sa criticism sa Quadcom? Meron bang kailangan batas pa? Meron na po tayong, we have the strictest libel law in the entire globe. In the entire world, tayo po yung pinakamahigpit na libel law. Isa tayo sa very few countries na criminalized pa ang libel. Meron pa tayong cyber libel. Meron pa tayong civil action under the civil code for defamation, fraud, and physical injuries kung pwedeng humingi ka ng danyos for civil libel ang tawag doon. Ano bang kailangan mong batas? Bago sasabihin nila, tatawagin daw nila yung mga representatives sa social media platforms, TikTok, X, Meta, di ba? Titignan nila kung anong guidelines against criticism ng Quadcom. That is prior restraint that is also prohibited under the Constitution. Kaya kasi sinasabi ko, kung ikaw ay mambabatas, magbasa ka naman ng batas o magpaturo ka ng batas sa nakakaintindi sa batas. Hindi pwedeng puro Google. Hindi pwedeng puro Google. Mahirap pong batas. Kaya nga 4 na taon namin pinag-aaralan yun. Yung iba may bumabagsak pa nga. Uulit-ulit. After namin mag-aral ng 4 years ng bachelor's degree, mag-aaral na naman kami ng another 4 years ng batas. Magre-review pa kami ng 6 na buwan bago maging abogado. Kung sasabihin mo, makukuha sa Google yung sagot. Hindi po. That is prior restraint. That is censorship. That is an abomination in a democratic government. Censorship, yan na wala ni Board of Censors, di ba? That is prior restraint. Hindi mo pwedeng gawin yun. Ngayon, uubusin mo na naman yung pera ng gobyerno. Paglalagay ka na naman ng batas na useless, na pagdating sa Korte Suprema, i-strike down for being unconstitutional. Yung EJK nila, anong lumabas? Gumawa sila ng bill against EJK, hindi na naiintindihan. Lahat ng killing ay EJK, basta hindi in-order ng court. Didefine mo yung EJK, nakakatawa ka. Sinabi mo, pag government official, ay dapat life imprisonment kung EJK. Nasa batas na eh. Pagka ikaw yung public official, ikaw yung nagpapatay, qualified na. Life imprisonment na. Sinasabi nila pag may reward system, life imprisonment, reprise, reward, or promise qualifies a killing to murder. Life imprisonment na yun even without that bill. See? Nagsayang sila. Pinakain pa kami ng katakot-takot na Jollibee ron. Wala naman nangyari. Ang batas mo, kamote. Nakatawa yung batas na yun. Pisahin nyo. There is nothing in the bill. Hindi pa pala batas. There's nothing in the bill that does not already exist in our system of laws. Wala. Kasi nga, sa Google nag-aral ng batas. Kaya sinasabi ko, they cannot keep abusing this. Someone has to stand up. Inutil ang Integrated Bar of the Philippines, ay Kumilos. Yung Integrated Bar, naging all boys club na yan, party-party. At nag-recommend na para sa judiciary. Ay, nako. Ito ba ilang beses na nasisita na Supreme Court dyan for unethical conduct? The latest is yung nanlibre, yung law firm ni Atty. Divina. Oo, ng junket ng mga opisyal ng IBP o abroad sa kanito sa Balisin. O sinabi ng Supreme Court, mali yan. Noong 1980s, yung asawa ni Drilon, si Violeta, lalaban ng IBP President, ginamit ni Drilon yung facilities of his office. He was then Justice Secretary para ma-elect yung asawa niya, invalidate. Yun ang nangyari sa IBP. It has degenerated into a social club. Dapat yung IBP ang unang-unang mag-take ng stand sa violation na ito. Bina-violate, inaapi yung mga abogado, kita mo, si Harry Roque. Alam mo, lagi kong kalaban sa kaso si Harry Roque. I have no love lost for that guy. Pero, yung ginagawa sa kanya is unconscionable at wala ka naririnig sa IBP. Oh, anong naririnig mo sa IBP? Ginamit nila yung facilities nila para kay Bicoy, exclusive sa abogado yun. O, inireklamo ko. That is sadly what has happened to the Integrated Bar of the Philippines. Walang kamoting kahoy. May ulalo pa. Hindi pa naman karamihan sa mga kaso. Ayun nga eh, tinetext nila yung resource person. They should not do that. Hindi pwede yung nag-text, yung communicate katulad ng ginagawa ng Grijaldo. Because you're polluting the witness. You should not do that. Talagang brazen eh. You know why? Because the present leadership of the House has cultivated a culture of impunity. Lahat pwede na. Para malito rin sa
I'm sure na-brief lang ninyo eh. Nililito. Oo, Baka may- ginugulo eh. Oo. Bago magagalit ka pagka sinasabihan ng abogado na magsumagot, karapatan po yun eh. Are you arguing against a constitutional right? Di mag-constitutional convention ka o constitutional commission o whatever, di ba? At tanggalin mo yung provision sa Bill of Rights ng right to counsel sa legislative inquiries. Tapos, but as long as that provision is standing there, every lawyer should defend that provision. Okay, sir. Attorney, just for the record, ngayon nyo lang mo na-meet si Ms. Noemi. Ngayon lang po, ngayon lang. Pero, nakausap ko siya kahapon via video teleconferencing and si Tita Tessie, matagal ko nang kilala ito. Magkasama kami sa advocacy niyan eh, mga anti-crime watchdog. Pero yung official na letter para appointing yung tatay, today lang. Ayun, pinasulat ko nung nagtatanong yung Reuters. Ako yun. Kaya humingi ako ng 2 minuto. Just to make it official. Attorney, Yes, ma'am, Happy pakilala. Saudi po from PTV. Attorney, balikan ko lang din yung sa Chinese spy po, no? Do we have information po ba kung hanggang saan po yung scope ng area of navigation ng self-driving car from the company? I'm sorry? Yung sa self-driving car po na sinasabi, do we have information po kung hanggang saan po yung scope of navigation po? Wala ako, that's too technical. That's beyond my competence. Di kaya ng powers ko yan. Batas lang ang alam ko. Kasi Pag under... naghahangat ng phone ko, tinatawag ko pa yung anak ko eh. Okay po. Kasi there's an information po na na-enumerate po na some facilities ma'am sa Batangas, Laguna, and immediately po sa southern part ng Metro Manila. Do we find it parang suspicious po ba na commonly those area have ports? We don't know. Kaya nga, ang sabi ko, may information sila sa korte nila ibigay. Let us try it in court where the rules of evidence apply. Hindi yung trial by publicity. Because that information, unless it is verified under oath, wala yan, is not na evidence. Marites yan, chismis yan. Yung nababasa sa dyaryo, ito eh, hindi ko sinasabi, hindi ko tinitipin ang media. When you read something in media, that is hearsay according to the Supreme Court, not according to me. So lahat po yan, speculation lang. Parang yung pinapaspekulate ko na baka ito ay ginagamit to divert the attention of the people from the defective budget. Ayoko mag-speculate. In the same manner, huwag sila mag-speculate. Sinabi niyo, minahuli kayo, you think is a spy, we filed the case in court, let's go to court. Ang hirap dito sa administrasyon na to, puro trial by publicity. Yung mga tao doon sa Quadcom, pinademanda nila. Hindi pa dinidemanda void na yung birth certificate ni Alice Guo. Human trafficker na yung kliyente ko. Hindi pwedeng ganon. Due process and fair play. Pumunta ka sa korte, may rules of evidence doon. Ito bang sinasabi mong ganito ay may ebidensya ka. Anong ebidensya mo? Amin na dokumento, amin na witness. Pasumpain mo para pagka napatunayang hindi tama yung sinasabi. Perjury ang charge sa kanya. That is how these things are done. Hindi sa media. Otherwise, kung ano na lang trending, yun na lang ang guilty. Okay, sir. Attorney, I wanted to pick your brain a little bit. Kasi, Meron ka bang mapipik? no, because, as you mentioned, whatever is reported in the media is speculative in nature anyway. So, why would you survey a military facility for your self-driving endeavor or for your company that focuses on autonomous self-driving? It's a remote area and you'd rather focus on city streets and roads, ba? That is precisely what is the definition of espionage. Dapat, pumasok ka. No, sir. Attorney, you're not answering my question. No. My question is why would you, if you're a staff contracted by a company that supposedly specializes in self-driving, autonomous driving. Kita rin yun. Di ba? So, why would you drive all the way up to military facilities that are designated as activities? Okay. Yun ang sinasabi mo rin, speculative. Why would I speculate? Let's focus on the legal facts. What is espionage? Dapat pumasok ka sa kampo without authority at kinunan mo yung loob ng kampo at itinransmit mo to representatives of a foreign government. Pinasok ba niya? Imposible makapasok ang isang Chinese doon, isang ordinaryong tao. Yung gobernador nga hindi pwedeng pumasok doon siya pa. Yun labas, ilabas yun Anyone can take a picture of that. If it's along the road, I don't know why they did it, but then, whatever reason they may have is irrelevant. Did he commit espionage by doing so? Yun ang focus natin. As a person is not a spy unless he committed espionage. And the term is defined under the law with certain specific elements. Without those elements, you cannot call him a spy. But in fairness, attorney to government, they're not saying that he's a spy. He is suspected of espionage. Diba? Hindi, yun ang obligation, yun ang slant Ayun naman basahin natin. You have to read closely what the government official said. Diba? There's the Mr. Deng is suspected of Yes, ito yung sasabihin nila. and his acts are suspect, diba? Yes. I mean, by the very nature of what he supposedly did and how he was presented by government, he's visiting
what is described as critical infrastructure areas, including military facilities. Di ba? It's just that the only place, ito if you know, how old are you? I'm 32, sir. Okay. 1988 pa, nasa media na ako ni Doy Laurel. And we all know, let's not be naive. It's not what it's written. It's how it's presented. It's called the slant. They present what, may suspected spy, ang daming spy equipment. Yung equipment is able to measure distances to the last centimeter. You was seen outside supposed critical areas. Anong tinatanim mo sa mga? Slant. Every story has a slant. We all know that. Inislant nila to engender a belief in the minds of the people reading it that this guy would strongly be suspected to be a spy. Yun yun at the time. I write for Daily Tribune and Philippine Star. I have an op-ed program. Everything has a slant. Alam naman natin yan, it's how you present it. Bakit nila sinabi, may nahuli, may equipment. The equipment could be used for spying, we will investigate. Yun lang, yun ang facts. Kung ganun sana, ang tawag doon, slant editorializing, cherry picking. Alam lahat yan ng mga reporters. It's how you present it. And sometimes, yung report, yung copy na sinasubmit ninyo, dinirelate siya ng editor, doon pumapasok ang slant. Alam naman natin lahat yan. I mean, let's get real, di ba? Lahat tayo na sa media. We're all media men here, including myself. Okay, Alam question. natin yan. Attorney, another follow-up po upang background checking sa allegedly Chinese spy. Meron na po ba siyang previous records? Yun naman, wala pa isang oras ang abogado, tinanong mo na agad. I'll try to find out. Okay, sir. Pero ang issue rito, previous record, equipment, critical infrastructure, extend the rights to him under the law. Due process presumption of innocence. When you write stories na wala pa namang findings at all, na strongly implying that he is a spy, you violate the due process of law and the presumption of innocence. Ganun kasimple. Alam naman natin lahat, anong ginawa ng media noon kay Gloria Macapagal-Arroyo? Di ba mo bang guilty na? Ma-acquitted lahat ng kaso ngayon. Ganun yun. Everyone has an agenda. Aminin na natin sa sarili natin yan. Okay, sir. Name niyo po. Sir Cliff Benzon from Bloomberg. Cliff Benzon from Bloomberg News. I understand today lang naging na-formalize yung relationship with you with Miss Deng as a lawyer. But based on your conversation yesterday pa sir, dun sa video conversation nyo, natanong ba sir, or nalaman nyo ba kung since kailan pa na-engage si Mr. Deng dun sa ganung klaseng job na pag-survey ng... I will find out the facts. Kasi, Wala pa. kung dinala sa'yo, kung doktor ka, dinala sa'yo yung pasyente may gunshot wound, hindi mo naman titignan mo na yung history. Gamutin mo muna yung gunshot wound. Then, pag na-stabilize mo na, saka mo tignan yung medical history. Ganun din ang abogado. We cannot refuse. Duty namin May nababiolate yung rights, tingin namin, talagang nababiolate yung rights. Let's cure what is in front of us. That is, hindi siya makausap ng kahit sino inkomunikado ay papasukin yung consular officials na ba-violate yung rights niya. Let's address that. Tingnan natin. But, So you will work on that. Ano yung mga immediate steps niyo now that you've been appointed as the lawyer? well, I'll have to talk to my client. So kaya nga, tinitignan ko kung papapasukin siya, sasabihin nilang may abogadong kakausapin. Kasi ayoko nang makaaway yung mga tao. Alam mo, I do not suffer these fools who violate people's rights. Minsan mga abogado kayo sa NBI. Alam nyo, sadly, not only in this time, ewan ko kung ano maging attitude nila, but the NBI, the DOJ, they have been weaponized to suit a certain narrative. Katulad nung kay Cassie Leong, repatriate, di ba? Ba't kinuha ng NBI, wala naman criminal case? Dapat din turn over sa House. So apart from, so sir, you will... Arbitrary detention yun but the NBI shows no compunctions in violating the law when ordered by the higher-ups. So yun ang mabigat dito. Ito nga ba sir, you will work on a bail for to be released? We will have to see what kind of case will be filed. Kasi hindi natin pa alam The bail will depend on the information on the crime charge in court. Kasi doon, pag-bail sa court, di naman sa NBI or yung investigating agency. That's how it works. Investigahan nila, executive yan, di ba? Yung NBI is part of the executive. It is the job of the National Prosecution Service to determine whether there is probable cause to, with respect to a person accused of a crime, to file the corresponding information in court. Kung may probable cause, ipafile yan, the court will make its own independent judgment. Yun ang judicial determination of probable cause. The court has 10 days. Titignan niya yung information, titignan niya yung ebidensyang sinumite ng NBI o prosecutor. Kung may probable cause, sasabihin niya, okay, may probable cause, let's hold this person for trial. If he's at large, a warrant will be issued. If he's detained, bail will be set. If bail is a matter of right.
That's how it is. Thank you, sir. Sir, last na lang. For the record, sir, bakit umalis si Miss Noel? Pupunta sa NBI. She will try to see her husband. Okay, ma'am? Yung mic natin. Name po at saka entity. Buena Bernal, CNA Channel News Asia. Channel News Asia. Okay. Can we get an English soundbite, sir, on, you said the law enforcers are being weaponized by robots. Can we ask, sir, what do you think, to what aim are they being weaponized? And do you think other government institutions, such as, for example, Congress and the military, since this was a naval intelligence, since the basis for the arrest was naval intelligence, is also being weaponized, and to what aim? I do not know about the military. I have no first-hand knowledge of that. I have no experience with the military. As far as I know, the military is led by a very able person, si General Browner. I know him personally. I know the family. He's a very decent and God-fearing person. At wala pa akong experience sa military. I can only speak with respect to Congress, which is obviously weaponized to persecute perceived enemies of the present administration. And the DOJ, which is also being weaponized to aid Congress in persecuting these people and to promote a certain narrative that is being adopted by the present government. Yun ang nakikita ko kasi I have had experience with both Congress, especially the House of Representatives, and the Department of Justice. Sir, so what narrative do you think is being peddled? And you say it's perceived enemies of the current administration, so are you saying that Chinese nationals are being portrayed as such? Well, it's the anti-Chinese narrative. It's being peddled every day. The inflammatory pronouncements of the Secretary of Defense and the Coast Guard. And then over and above the narrative that is anti-Chinese and to stifle political opposition and to stifle dissent.